Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine! At sa episode na to, ang ite-test drive naman namin ay ang Toyota Veloz 1.5G CVT. Ano, ready ka na? Parahati naman eh. Tara na! Ang makina nito ay 1.5-liter 4-cylinder inline 16-valve double overhead cam with dual VVTi gasoline engine. May maximum output ito na 106 PS at 6,000 RPM at may maximum torque naman na 138 Nm at 4,200 RPM. Ang transmission nito ay CVT. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Last video, ginawa na namin yung interior at exterior review. Test drive naman ngayon. O no, ready ka na? Parahati naman eh. Let's go! Kakalabas lang natin ng parking ng Toyota Silang. Maraming salamat sa Toyota Silang sa pagpapahiram ng sasakyan sa atin, no? Unang napansin ko, syempre ang steering. Napakalambot ng steering. Easy to kahit sa city driving. Ngayon, nasa Aguinaldo Highway tayo. Paakyat ng Tagaytay. Susubukan natin siya. 1.5 liter to na CVT. Apat kaming nakasakay ngayon. Pero wala tong kahirap-hirap. 1.5 yung engine. Sa regular driving, wala lang. Okay lang. Sa suspension naman, maganda yung suspension. Okay siya, komportable. Pero naka 17-inch rims pa to ha. So pogi ka na pero komportable pa rin. Sa engine power naman, sorry na, hindi ko talaga may iwasan eh. Makukumpara ko talaga to sa Avanza. So sa 1.3 na nagamit namin, talagang mararamdaman mo yung lakas ng engine nito kumpara doon. Pero syempre, hindi pa rin to pangarera. Pero bumibilis naman siya. Sa sports mode naman, medyo nadagdagan ng konti yung response. Tapos sa manual, pwede mo ring laruin. Pero para sa akin, yung mga MPV kasi na ganito, hindi naman talaga to pangkarera. Ito, pang point A to point B talaga kung pito kayo at budget ang hanap nyo. Kasi syempre, kung kunwari gusto nyo ng more power, eh bumili ka ng mas malaking makina. Ganun lang naman yun. Ang masisigurado ko lang sa inyo, kahit pito kayong nakasakay, malamang kayang-kaya nito kahit uphill dahil nga ngayon, paakyat tayo ng Tagaytay. Tahimik din yung cabin, hindi maingay. Komportable to kahit long distance yung pupuntahan nyo. Yung braking din, tinesting namin, parang karugtong na agad ng paa mo. May kagat siya, pag dininan mo, lumalakas. Walang problema sa preno. O, diba? Kaya pang overtake, oh. Yun nga lang, pagka medyo nagagalit yung makina niya, tumataas yung rev, medyo naririnig mo talaga yung engine. Pero konti lang naman, hindi naman bothering eh. Pero maririnig mo. Pero tapos ko nang ma-test drive, tingnan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Let's go! Game ako na! Uunahin kong testingin yung turning radius. Okay, so 1, 2, sana may magbigay. Ayan. Oh. 1. Kasi galing tayo sa hub eh. 2.1. 2.1 lanes. Okay na okay, di ba? Pasok na pasok sa banga yun. Mahaba pa to. Mahaba pa nga. Sa visibility, itong part ng dashboard kung nasaan yung instrument cluster, mas mataas siya compared dun sa ibang area. Pero, kita ko yung daan. At ang maganda rito, yung mga side mirrors din malalaki. Kita ko rin yung likod dito sa rear view mirror dahil malaki din yung bintana sa likod. Idagdag nyo pa sa unahan ng side mirrors, merong salamin. Kaya minus din sa mga blind spots. Sa infotainment system, may controls na sa manibela. So, kayang-kaya nang gawin yun ng driver. Pero yung dito sa mismong screen, katabi ng screen, 4 lang yung pindutan niya. Basic na basic lang din. Madali lang hanapin. I-try naman natin ngayon yung sound, syempre. O, i-connect mo na sa cellphone ko.
okay naman yung tunog. Punta naman tayo sa aircon. Ngayon pa lang, ang lamig na ng kamay ko, hanggang din kahinaan nga yung thermostat. Madali lang din siyang i-adjust kasi dalawa lang yung knobs, isa para sa fan, isa para sa thermostat. At malamig na malamig siya ha ngayon. Para sa akin, yung kamay ko kasi malamig, parang yelo. At isa pang maganda, meron din siyang aircon vents para dun sa mga pasahero sa second row seat. Ang Toyota Veloz 1.5G CVT ay nagkakahalaga ng 1,185,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Hi mga katandem! Ini-invite namin kayo dito sa Toyota Silang para makita ang mga bagong actual units. And hanapin nyo na lang po ako, Ann Formentera, or si Sir Argus Atangan, or ang aming team, Team Argus, para sa magagandang promos and discounts po. Ipa-flash po dito yung numbers and contact details na dapat nyong hanapin kapag kapunta nyo po dito. Thank you! Dito na tayo sa segment na The Good. And the bad. Unang bad para sa akin, itong infotainment system, sana yung bezel, sana ginawa nilang piano black finish para medyo gumanda ng konti. Kung naghahanap ka naman ng sasakyan na pangarera at pangratratan, syempre hindi ito yun kasi pang pamilya talaga to, takpong pang may pamilya. At dahil usapang pamilya na rin tayo, kung meron kayong mga bata sa pamilya, syempre yung mga light gray parts na to, ingat-ingat na lang din at baka madumihan agad. Gusto ko yung malambot na manibela pero ito kasi parang medyo nasobrahan siya ng konting lambot. Unang good naman para sa akin, nagustuhan ko talaga yung exterior look niya na chiseled, pati na rin yung taillights niya at yung mga konting chrome accents. Gustong gusto ko naman ang interior, grabe good job Toyota, ang laki ng in-improve. Yung mga quality ng materials, fit and finish at saka yung design, lahat level up dito Idagdag nyo pa do sa level up, meron na rin tong ambient lighting para maset ang mood nyo. Ayos na rin sa akin yung 1.5 liter. Sa totoo lang kasi hindi naman ako nangangarera. Kaya namang umovertake, kaya yung mga uphill, so no problem. Kumpleto at madaling gamitin yung infotainment system. Meron na rin tong Apple CarPlay, Android Auto, hindi ka mangangapa dito. Kung matangkad ka rin, sigurado kang kakasya ka dito kasi ang headroom nito grabe, sobrang laki. Nagustuhan ko rin dahil meron tong wireless cellphone charger. Hindi ko na kailangan maghanap pa ng wires dyan. Napakarami rin itong bottle holders at saka cup holders. Kahit ilang kayong nakasakay dito, siguradong may lalagyan kayo ng drinks mo at may bonus pa. Meron siyang dalawa na nakatutok sa aircon kaya hindi rin iinit ang drinks mo, parating malamig. Okay din yung turning radius niya dahil kahit medyo mahaba to, konting lanes lang yung kinain. Napakadali ring dali nitong sasakyan na to kasi hindi siya ganun niya kalaki, pwede to kahit sa mga beginners. Ang verdict ko dito kung naghahanap kayo ng premium at stylish na MPV at isa kang beginner or isa kang bagong driver, magandang tingnan mo rin to, no? Ang maidadagdag ko lang dyan, Diyos ko, good luck sa inyong mga naghahanap ng 7-seater na MPV. Eto na naman, napakagandang option. Good luck! Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Maraming salamat po sa panonood. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at